Doon ay nakalapag na ang sinasakyan nila Chu Ziyu at Miss Ann na lumilipad na karawahe sa Zulu Academy. Makikita dito ang iilang mga estudyante na ngayon palang dumating sa Zulu Academy na labis silang humanga, at hindi na makapaghintay. Sinasabi pa ng isang lalaki na estudyante na excited na raw talaga siya dahil sa wakas oras na para sa enrollment ng akademya na nagaganap lamang isang beses kada 5 taon. Siya raw ay bumagsak sa pagsusulit noong nakaraan pero sa pagkakataon na ito ay kinakailangan na niyang makapasok sa akademya. Sinasabi din ng isang babae sa mga gustong lumahok sa pagsusulit na kung narinig na raw ba nila na mukhang iba ang unang round ngayong taon kumpara noong 5 taon ang nakalipas. Sumagot ang isa pang babae na mayroong pulang kasuutan na syempre narinig na niya na tumaas ang hirap sa pagsusulit, pero hindi naman siya nabahala doon, dahil kung mahirap ang pagsusulit sa kanya ay malamang mahirap din yun para sa iba. Sa kabila ng pag-uusap ng mga gustong lumahok sa pagsusulit ay nagsaad si Chu Ziyu kay Miss Ann na kanya raw napansin na ang mga tao na gustong lumahok sa pagsusulit ay mayroong kakaibang kakayahan, silang lahat ay nagmula sa mga kilalang pamilya o mga kamag-anak ng Maharlika. Ang kanya lang pinagtataka kung bakit sila sabik na pumasok sa akademya. Ayon naman ni Miss Ann kay Chu Ziyu na kaya lang raw sabik silang lahat ay upang maunawaan ang kanilang tunay na sarili at makabalik sa pagiging simple. Dagdag pa ni Miss Ann kay Chu Ziyu na ang nag-iisang salitang katotohanan ay siyang daan. Tinanong din ni Miss Ann si Chu Ziyu na hindi ba't ganito ang hinahangad ng lahat ng mga cultivator sa kanilang buong buhay. Ang Zulu Academy ay isang espesyal na lugar kung saan nauunawaan ng mga tao ang kanilang sariling isipan at kalikasan. Ang akademya ay nakakatulong sa mga tao na kanilang maunawaan ang tamang daan, iyon ay natural na hinahangad ng bawat cultivator. Kaya naman kahit ang mga cultivator na hindi nag-aaral ng panitikan ay nais din na makapasok sa Zulu Academy. Sa gitna ng pagpapaliwanag ni Miss Ann ay natuon naman ang pansin ng ibang mga kalahok sa kanilang itaas dahil nakita nila ang maraming mga lumilipad na mga papel, kaya napapatanong sila na kung mayroon na raw bang mga tanong dito sa pintuan. Nang nakakuha na si Chu Ziyu at Miss Ann ng papel ay tiningnan nila kung ano ang mga nakasulat dito. Doon ay nakita ni Miss Ann na ang tanong sa unang pagsusulit ay nakasulat dito na tingnan nila ang kabundukan at tingnan din nila ang tubig. Habang tahimik si Chu Ziyu sa likod ay ang dalawang babae naman sa kanyang harapan ay silang dalawa ay nag-uusap dahil talagang binago na raw ang unang pagsusulit, at natanong din nila na kung ano raw ba kaya ang ibig sabihin sa tanong. Si Chu Ziyu na binabasa ang tanong sa papel ay hindi niya mapigilan ng umiti, na tila ba alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Samantalang ang iba naman na kalahok ay naguguluhan kung ano raw ba kaya ang ibig sabihin nitong tanong, at ano din ang gustong subukin sa kanila ng taga-suri. Nagsaad naman si Miss Ann kay Chu Ziyu na ang tanong daw na nakasulat sa papel ay binabalak na subukin ang kanilang mga pagkatao. Humanga naman si Chu Ziyu kay Miss Ann dahil maganda raw ang kanyang pag-unawa, mabilis raw na nauunawaan ni Miss Ann ang bagay-bagay. Hindi na raw masama ang antas nitong tanong dahil talagang sumusubok ito sa pagkatao ng isang tao, at kung paano ito maunawaan ay nasa individual na yun mismo, walang ibang makakatulong sa kanila kung hindi ang kanilang sarili. Nagpasalamat naman si Miss Ann kay Chu Ziyu dahil sa paggabay raw ni Master Chu Ziyu sa kanya, basta't nasa tamang direksyon lang raw siya ay nagtitiwala siya sa kanyang sarili na makakapasa siya sa pagsusulit. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na mayroon raw 3 antas sa pag-unawa sa bundok, ang makikita sa bundok na hindi na isang bundok, at ang tubig na hindi na tubig, at kung paano makikita ang bundok bilang bundok at sa tubig bilang tubig, ang mga bundok at tubig ay bahagi ng daw, ang tinatawag na dakilang daw ay maraming landas ngunit iisa ang patutunguhan, iyon ay ang prinsipyo. Bagamat alam niya ang patungkol sa 3 antas nito ay hindi naman niya alam kung saan sa 3 antas ang kanyang sarili. Makikita naman itong ibang mga kalahok na hindi maipinta ang kanilang mukha dahil wala silang tiwala sa kanilang sarili na sila ay makapasa sa unang pagsubok. Sa ilang sandali ay natuon ang kanilang pansin sa itaas dahil nakita nila ang kulay asul na enerhiya, at kasunod nito ay dahan-dahan na naglalaho ang papel na kanilang hawak-hawak. Si Chu Ziyu na malalim ang kanyang iniisip ay kanyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng pagkabigla ng karamihan sa mga kalahok ay maririnig naman ang nagbibigay ng pagsusulit na kanyang sinabi sa lahat na natapos na ang oras. Sa ngayon ay ang susunod nilang gagawin sa unang pagsusulit ay bababa sa kalangitan ang Chi Talent. Kapag ang haligi ng kanilang Chi Talent ay umabot o lumampas sa 30 talampakan ay makakapasok sila sa ikalawang yugto ng pagsusuri.
Doon ay makikita na isa-isa na nga na nahulog ang kulay asul na chi talent upang malaman sa pamamagitan nito kung mayroon bang magandang talento ang bawat kalahok. Sa ilang sandali ay natuwa ang ibang mga kalahok dahil sila ay pumasa sa unang pagsusulit, habang ang iba naman ay nadismaya sa kanilang sarili dahil hindi sila nakapasa. Kinakailangan na naman raw nilang bumalik dito sa susunod na 5 taon. Nagulat naman itong dalawang babae dahil nakita nila ang lalaki sa kanilang gitna na ang kanyang chi talent ay umabot sa 76 na talampakan, kaya napapatanong sila kung sino raw ba ang tao na ito dahil ang kanyang chi talent ay lubos na kahanga-hanga. Ang matanda na kilala sa tawag na Old Shin nang kanyang nakita ang chi talent ng lalaki ay nasabi niya na ang 76 na talampakan na talent chi ay hindi na din masama, ito raw ay mayroong magandang potensyal. Nagtanong naman sa kanya ang kanyang kasama na kung sa tingin raw ba ni Old Shin ay mayroong isang kalahok na kayang makakaabot ng higit 1,000 talampakan ng chin talent, sumagot sa kanya si Old Shin na wala siyang alam sa panghuhula, kaya paano naman niya yun malalaman. Pero natigil ang dalawa sa kanilang pag-uusap dahil mayroon silang nakita na isang kalahok na hindi pangkaraniwan ng talento pagdating sa chi talent. Makikita itong dalawang babae na kalahok na masyadong nagulat sa kanilang nakita, dahil nasaksihan nila na ang talento ni Miss Anne sa chi talent ay lagpas pa sa 10,000 talampakan, kaya napapatanong sila kung namamalikmata lang raw ba sila, imposible raw itong kanilang mga nasaksihan. Habang namangha pa rin si Miss Anne sa kanyang talento pagdating sa chi talent ay maririnig naman sa buong lugar na ang lahat ng mga kalahok ay kanilang tinatanong na kung sino raw ba itong babae na umabot ang chi talent sa 10,000 talampakan, ngayon lang raw nila nakita ang ganito kataas na chi talent sa buo nilang buhay. Si Miss Anne na nagbigay ng paggalang sa dalawang examiner ay tinanong siya ng dalawa na kung An Jiu raw ba ang kanyang pangalan, hindi na raw masama ang kanyang talento, dapat kanya lang ipagpatuloy ang maganda niyang ginagawa, inaasahan raw nila ang pagpasok ni Miss Anne sa akademya. Matapos bigyan ng papuri ng dalawang examiner si Miss Anne ay agad siyang lumapit sa ating bida, na kanyang sinabi na kanya na raw naunawaan kung ano ang binanggit kanina ni Master Chu. Gaya raw sa kanyang inaasahan kay Master Chu, dahil napakalinaw at napakaikli ng kanyang pagpapaliwanag, saan na raw bang yugto ang naabot ngayon ni Master Chu. At napapaisip din si Miss Anne sa lahat ng mga binanggit ni Chu Ziyu kanina dahil madali lang talaga niya naunawaan kahit sa maikling salita lang. Noong una ay hindi raw talaga niya alam kung paano ilarawan ng detalyado ang ganitong kalagayan sa kanyang isipan, pero nang ipinaliwanag na sa kanya ni Master Chu kung ano ang kahulugan doon ay agad niya itong naunawaan. Sumagot naman si Chu Ziyu kay Miss Anne na ngayon ay nagsimula na raw si Miss Anne na mag-isip tungkol sa mas malalim na kahulugan sa mga bagay-bagay. Kapag narating na ni Miss Anne ang kalagayan na muli niyang makikita ang bundok bilang mga bundok at tubig bilang tubig ay ang ibig sabihin lang doon ay makakabalik na siya sa kanyang tunay na kalikasan at malinaw niyang mauunawaan kung ano ang kanyang landas. Tanging ang mga cultivator na malinaw na nauunawaan ang kanilang sariling landas ang karapat-dapat na humubog sa sarili nilang daan tungo sa pagiging malakas. At bigla na lang ngumiti si Chu Ziyu dahil mayroon siyang naramdaman na kanina pa nakamasid sa kanya. Paulit-ulit na lang raw siyang sinusundan ng tao na ito, sa tingin raw ba niya na hindi siya nagagalit ngayon. Kasunod nito ay nagpalabas si Chu Ziyu ng pulang enerhiya sa kanyang isang kamay at kanya itong itinutok sa kanyang itaas. Doon ay sumambulat sa kanilang itaas na naglaho ang kulay asul na enerhiya na bumabalot sa kanilang itaas. Ang isang examiner na kasama ni Old Shin nang kanyang napansin na mayroong nangyari na kakaiba ay tinanong niya si Old Shin na kung ano raw ba itong mga nangyari. Ayon naman ni Old Shin na sa nakita niya ngayon ay parang sinira ng isang makapangyarihan na tao ang Void. At ang mas lalong ikinagulat ng lahat dahil bumulusok papunta sa katawan ni Chu Ziyu ang kulay asul na enerhiya. Pinapakita lang nito na ang kanyang chi talent ay walang katapusan, at dahil sa gulat ng lahat ng mga cultivator sa buong paligid ay nakatanggap si Chu Ziyu galing sa kanyang system ng 1,000 swerte galing sa mga tao. Iniisip din ni Chu Ziyu na mula raw ng kanyang nalaman ang landas ng Great Completion Sacred Body na mayroong kaugnayan sa lahi ng tao ay naghahanap na siya ng paraan upang mas mapalakas pa ito. Hindi raw talaga niya inaasahan na ang pagpunta niya dito sa Zulu Academy ay makapagbibigay sa kanya ng napakaraming mga libreng mga bagay. Ngayon ay nararamdaman na niya ang sinaunang banal na katawan na sumasailalim sa isang kakaibang uri ng pagbabagong anyo. Ang sarap raw talaga nito sa pakiramdam. Pero gayunpaman, susuriin na lang niya ang kanyang sarili mamaya, dahil sa ngayon ay uunahin muna niya itong mabahong daga na palagi na lang nakasunod sa kanya.
Ang mga kalahok na hindi maalis ang tingin sa ating bida ay hindi sila makapaniwala dahil ang chi talent raw na mayroon si Chu Ziyu ay umabot sa milyon-milyong talampakan, kahit ang dakilang guro na nagtatag ng Zulu Academy daan-daang taon na ang nakalipas ay hindi maaring mas kahanga-hanga pa kumpara sa tao na ito. Natanong din nitong babae na mayroong pulang kasuutan sa kanyang kasama na kung sino raw ba kaya ang tao na ito. Kailan pa raw ba kaya dumating sa Taien City ang ganito ka nakakakilabot na tao? Ayon din ng isang babae na bukod pa raw doon ay ang kanyang lakas ay nakakatakot na masyadong makapangyarihan, kanina ay basta-basta lang niyang pinunit ang milyong-milya ng kalawakan sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Ang ganito kalakas ay malamang ay umabot na sa rurok ng antas ng Great Saint Realm. Makikita si Chu Ziyu na tumingin siya ng seryoso sa assassin na kanina pa nakamasid sa kanya. Itong assassin ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha na nanginginig sa sobrang takot na kanyang iniisip na misteryoso raw ang pinagmulan ng tao na ito, hindi man lang raw niya matukoy kung ano ang kanyang tunay na antas. Sinasabi sa kanya ng young master na ang tao na ito ay nasa antas ng Great Saints ngunit parang mayroong mali dito. Nakilala naman ng babae na mayroong pulang kasuutan kung sino ang pagkakilanlan ng assassin dahil ito raw ay si Zhang Dequan. Siya ay kilala na Void Hunter. Nagulat din ang kanyang kasama dahil ang tao raw na ito ay ang sumapi sa Yao family. Nagsalita naman itong isang lalaki na ang isang malaking reputasyon daw ay hindi kailanman basehan. Si Zhang Daguan ay masyadong malakas. Ngayon ang binatang ito ay humarap sa kanya. Siya raw ay natatakot na ang kahihinatnan nito ay mauuwi lang sa buhay at kamatayan. Sa pagsasalita ng lalaki ay hindi naman yun nakatakas sa mata ng babae na mayroong pulang kasuutan dahil agad din niya itong nakilala dahil ang lalaki raw na nagsasalita ngayon ay si Gu Qingshan na nagmula sa pamilyang Gu. Talagang sinamahan pa niya ang kanyang ikalawang anak dito sa nagaganap na assessment. Natatawa pang pinayuhan ni Gu Qingshan si Chu Ziyu na ang maibibigay lang raw niya na payo sa kanya ay huwag nang kumilos. Ang mas mabuti raw niyang gawin ngayon ay humingi na lang ng patawad kay Zhang Daguan at baka maligtas pa ang kanyang buhay. Dapat raw niyang malaman na hindi niya matutugunan ang kinakailangan niyang edad sa pagpasok dito sa akademya, kaya walang dahilan ng akademya para garantiyahan ang kanyang magiging pwesto. Nakaramdam naman ng inis ang ating bida na lumingon sa kinatatayuan ni Gu Qingshan na kanyang nasabi sa sarili na mula raw nang dumating siya sa kakaibang panahon at espasyo na ito ay ang bawat pangalan ng pamilya na hindi niya kilala ay inaakala nila na maaari na lang silang mag-ingay sa kanyang tabi at magpakitang gilas. Iniisip din itong si Gu Qingshan na kung dumating daw dito si Zhang Daguan para patayin itong binata ay ang ibig sabihin lang nito ay nakaalitan niya ang young master ng pamilyang Yao. Ang lakas naman daw ng loob ng binata na ito na kalabanin ang young master ng Yao. Talagang hindi alam ng batang ito kung ano ang mas nakakabuti sa kanya. Kung maglakas ng loob ang binatang ito na kalabanin si Zhang Daguan ay tiyak na mamamatay siya. At kung mangyari yun ay magkakaroon ng utang na loob sa kanya ang pamilyang Yao. Nasabi din ni Gu Qingshan sa kanyang sarili na hindi na raw niya kinakailangan ang pasasalamat ni kapatid Zhang. Basta't tandaan lang daw ng young master ng pamilyang Yao ang kanyang pangalan ay sapat na iyon sa kanya. Pero lingid sa kaalaman ni Gu Qingshan dahil itong si Zhang Daguan ay nanginginig na sa sobrang takot, at inis na inis din siya kay Gu Qingshan dahil mas lalo pa raw nitong ginalit ang makapangyarihan na tao. Iniisip din ni Gu Qingshan na si Zhang Daguan ay malapit na niyang maabot ang antas na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang guro, pero dapat hindi siya magalit ng ganito. Tingnan raw ngayon ni kapatid Zhang kapag siya ay nagagalit ay pumapangit ang kanyang mukha, at ito ay namumula na hindi maipaliwanag. Maari raw ba na magpanggap naman si kapatid Zhang na isang tunay na eksperto? Nang napansin ni Zhang Daguan na si Gu Qingshan ay tumatawa ay mas lalo siyang nainis dito. Bakit raw ba tumatawa ang tao na ito? Anong klaseng galit raw ba ang mayroon si Gu Qingshan sa kanya na para bang pinatay niya ang kanyang anak o natulog ba siya sa asawa ni Gu Qingshan ng isang gabi? Upang umabot ng ganito ang pagkamuhi ni Gu Qingshan sa kanya. Makikita si Chu Ziyu na nakangiti na kanyang tiningnan si Zhang Daguan na halos maihina sa kanyang salawal sa sobrang takot. Kasunod nito ay tumalon na nga si Chu Ziyu sa harapan ni Zhang Daguan na nanlilisik ang kanyang mga mata na nagpapalabas ng killing intent. Dahil dito ay hinawakan ni Chu Ziyu ng mahigpit ang leeg ni Zhang Daguan na wala nang ibang nagawa kung hindi sumisigaw na humihingi ng patawad sa ating bida. Nakangiti pang tinanong ni Chu Ziyu si Zhang Daguan na kung tama raw ba ang kanyang narinig na Zhang Daguan ang kanyang pangalan, hindi raw ba niya alam na matagal na niya silang tinitiis,
Si Zhang Daguan na halos pumutok na ang ugat sa kanyang mga mata ay kanyang nasabi sa sarili na hindi raw siya makagalaw dahil sa higpit ng pagkahawak sa kanyang leeg. Sa sinapit ni Zhang Daguan sa kamay ni Chu Ziyu ay nagulat ang mga kalahok na napapatanong na kung ano raw bang nangyari, talaga raw ba na mas mahina si Zhang Daguan. Sinasabi din ng iba na hindi raw mahina si Zhang Daguan, talagang malakas lang talaga ang kanyang kalaban. Anong antas raw ba kaya ang kalaban ni Zhang Daguan? Bakit hindi nila malaman? Maging itong si Gu Qingshan ay hindi makapaniwala na nagtataka na kung niloloko lang raw ba sila ni Zhang Daguan ng matagal na panahon. Talaga raw ba na ganito lang siya kahina dahil mabilis lang siyang nahuli ng kanyang kaharap sa isa lang na galaw. Kinakailangan raw niyang iligtas ngayon si Zhang Daguan dahil kapag siya ay mamamatay ay hindi lang siya mawawala ng pabor mula sa Young Master ng Yao family at baka magkimkim pa yun ng galit sa kanya na magdulot upang maging ang kanyang pamilyang Gu ay patayin ng Young Master ng Yao family. At napabuntong hininga na lang siya dahil kasalanan raw niya itong lahat, dapat na nahimik na lang raw siya kanina.